Okay, Article 175. So, pwede natin itong isama sa management o sa human resource block. So, etong Article 175 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ito para sa mga false certificate. Use of false certificate, meaning it includes medical certificates, certificates of service, o kahit na anong certificate, basta hindi totoo o dinoktor, okay? Hindi totoo at dinoktor ng mga certificates. Okay? Ano ang requisites niyan? Totoo yung document, genuine yung document, pero inalter, okay? Inalter o may in-insert ka, at dahil doon sa alteration na yun, nabago yung ibig sabihin ng document. At saka, malalaman nyo naman kung peke kung yung sa seal, kung dinoktor, yung pirma, di ba? Kasama rito yung mga certificates of service daw, at kasama na rin natin lahat ng ano rito. Diba sa HR may mag-a-apply, nung kanyang previous, yung kanyang mga records, no? Yung mga certificates niya. So, pag nalaman yung peke yung sinasabit nung nag-a-apply, pwede silang makulong ng 30 days o aresto minor. O yun ha, mandadaya ka lang ng records mo, 30 days ka makukulong. So may record ka na agad. Siguro dapat nga makulong ka ng hanggang 6 na buwan eh. Ngayon kasi marami nang gumagamit yan. So pang HR to HR, yung kukuha ng medical certificate, di ba? Dinoktor yung medical certificate, di ba? It's a form of malpractice pag ganun. Di ba? So under the Revised Penal Code, ito yung mga basic sa batas, no, na kailangan nating maintindihan. No? Ito yan. Putit na iba-vlog natin yan. Thank you, Lord. No? Sabi ko nga, ang inspirasyon ko rito si G Masmele. Kundi dahil sa kanya, hindi ko maano itong mga batas-batas na to. So, yun lang, butit nalalaman natin yan. May ganun pala, no? Kasi kung hindi pa tayo pupunta sa PAO, Public Attorney's Office, hindi natin malalaman to. Dapat basic na sa atin yan eh. Dito tayo sa Pilipinas nakatira, Filipino citizen tayo, so duty natin pag-aralan yung sarili natin mga batas. So, yun lang po.